Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Top News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request, please like, paki-like naman, paki-subscribe, of course, and also paki-share this video if you like this video. And try to subscribe to Justin Top News PH. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe. Okay? This is to help this small, this napakaliit na channel to grow. Para naman makapagbigay tayo ng marami pang mga balita at informasyon sa inyo kung saan man kayo sa mundo. So ano bang topic that we have to talk tonight? Itong aftermath, of course, aftermath at highlights doon sa nangyaring day 9 ng impeachment trial ni BP Inday Sara sa Senate of the Philippines. So, pag-usapan natin yung mga importanteng naganap doon sa hearing na yan. But our topic, nakalagay dyan na talagang parang fishing expedition lang yung paghanap ni Matibag ng assassin na sinasabi niya. So marami tayong mga kuro-kuro, mga opinion na ibibigay tungkol sa ating paksain ngayong gabi. So unahin na itong mga pahayag ni Director Matibag ng NBI tungkol dito sa assassin na sinasabi nila. Gumawa nga siya ng task force, special task force para hanapin itong assassin na hindi naman nag-mention ng assassin si BP Inday Sara in the first place. May nakausap siya na tao na gugurgur nga sa mga bangag if gurgurin siya. Yan ang ayaw naman yan naman ang ayaw i-mention ni Matibag. Laging doon na sa sinasabi na gurgurin na. Na para sa kanya, betrayal of public trust daw yun. Pero dapat siya rin nagsasabi, dapat may konteksto sa bawat mga pahayag. Yung pahayag ni BP Inday Sara, yun ang lagi niyang sinasabi. It is the only proof na talagang gusto talagang gurgurin ni BP Inday Sara si Bangag at yung asawa niya at saka isang bangag pa, yung dalawang bangag na gurgurin yan. Ang basihan nila lahat yung sinasabi ni BP Inday Sara na mayroon siyang kinontrata na gagawa ng paggurgur sa tatlong iyan kung gugurgurin siya. Yung yung unang salita ni BP Inday Sara hindi sinama doon na sa gurgurin yun lang ang basihan niya. Yan daw ang isa magpatunay na dito sa Article 4 kasi ang gusto nilang ang pinapakita nilang violation ni BP Inday Sara ay ang betrayal of public trust. At masyadong hinahatak nilang mabuti yung mga sinasabi nilang mga pangyayari para papasok sa betrayal of public trust na hindi naman talaga. Saan dyan ang betrayal of public trust? Na yung pagsabi mo dahil nga sa pangyayaring naganap bago siya mag-press con, yung pagkakulong ng kanyang tauhan or chief of staff niya sa kanyang opisina, pinatayan pa ng ilaw, ninakaw pa yung cellphone, kaya yun ang kinagagalit niya. It's a burst of emotion ang ginawa ni BP Inday Sara. At totoo naman talaga siyang mayroong threat. Sinasabi pa nga ni Senator Escudero, normal lang yung threat na yan sa presidente. Kaya nga meron siyang Presidential Security
group na nagprotekta sa kanya as well as the Vice President. Kasi kasama yan sa trabaho yung mga banta na yan. Kaya, at depende rin kung sino yung nagbibigay ng banta. Or yung nakarinig sa banta. Ano bang qualification? Kaya nga itong mga pahayag ni Matibag, para lang pahabain lang ang kwentuhan. Sinabi niya na meron daw siyang merong leads. At ito naman kini-question ni Senator Amy. Isipin mo, may leads na raw nung February pa, na hindi pa nga sinampa yung kaso ni BP ng impeachment ni BP Inday Sara diyan sa Senado. Sinabi niya na may leads. Kaya nga sinampa ng mga ulol naman ng mga congressman diyan sa Senado, sinama ito as an impeachment charge kay BP Inday Sara, itong betrayal of public trust. Kasi nagsabi si Matibag na meron na siyang assassin na nakita. Pero palabo ng palabo yung sinasabing assassin. Dati, sinasabi niya in 3 months, pwede na nila mapinpoint yung assassin. But doon sa mga question na riniraise ng mga senador sa kanya, parang nag-iba yung sinasabi niya. Dahil ngayon, yung mga leads pala niya, hindi pala yung mismong assassin. Yung tao na magtuturo na kinakausap siya, yung mga assassin na yan, kinakausap ni BP Inday Sara. So, ibig sabihin, yung kakausapin nila, yung taong sa tingin niya na itong mga other person, yun ang kinakausap ni BP Inday Sara, not exactly the assassin. Yan ang question ni Amy, ba't hindi nyo hinuli kung meron pa kayong solid na evidence? Sabi ni Matibag, hindi naman daw ganyan, kailangan talaga ang kaso, there's no question for there's a certainty for conviction. Na yun ang policy na binibigay ng Department of Justice sa kanila kung gusto na, kung magpa-file sila ng kaso. O yun pala ibig sabihin kulang kayo ng ebidensya. At ito yung sinabi ni Matibag na ang kausap daw nila yung magtuturo doon sa mga kinukontrata ni BP Inday Sara. Paano ma-prove yan na yan ang kinakausap? Doon ka ba sa pag-uusap? Witness ka ba doon sa harapan ng pag-uusap? Ay mahirap prubahan yan. Kasi yung lagi niyang ini-insist na sapat na daw yung sinasabi ni BP Inday Sara na gugurgurin niya yung mag-asawang bangag at saka yung pinsan. Sapat na raw yun para mag-conduct sila ng task force para imbestigahan yan. Wala naman problema kung mag-imbestiga ka. But tandaan mo, 14 months na yan, simula nung February last year, wala pa kayong naprubahan, wala pa kayong nakitang assassin. Kasi nangingisda lang kayo ng nagbakasakali lang na meron. Kaya nga itong hindi culpable, yung betrayal of public trust, hindi talaga niyo ma-prove na kinumit ni BP Inday Sara. Hindi niyo ma-prove. Pinilit niya na yung pagbabanta daw, nakapekto sa national threat to security. Threat sa national security ang ginawa ni BP Inday Sara. Anong ebidensya mo? Ano bang mga insidente na nag-lead to that situation na merong threat sa national security natin? Wala, hindi nyo makonek. Wala siya hindi niya ma-connect ko ang mga ebidensya na magpatunay na may threat sa national security ng bansa. Nakita na natin, talagang palpak din si Matibag. Nang tinanong siya, kailan kaya lalabas itong